ay yung mga failure or disappointments ay susulong po tayo. Baka naman in the future masasabi ng mga susunod na generasyon dahil sa ating pagsisikap at pagpupunyagi in spite of disappointments ay baka later on nandun na. Yan ba paninindigan ng number 55? Yes sir, kasi hindi po tayo pwedeng sumuko. Tingnan po natin, kung sinabi ng labor, ang punsyan sabi niya, pardon the word ha? Kahit years na tayo dito, nandiyan na sila sa space. Yung totoong dagdag. Si Steve CP. Ang punsyan, wala pa rin nangyayari. Pag nakupo itong labor leader natin, no names ha, tumari lang. Pagkatapos nahanay sa naka-rock elbow niya yung naka-Amerikana, pati siya, mag-iba na yung ugali, hindi na siya rin. Okay, na-deliver na 21 mo dyan. Nagba na. Okay po. Number 55 kayo? AA? Opo. Ano yan? 1AA Movers. Okay. Representing all the sectors of our society. Ayan ka, Raul. Malinaw. Kailangan sa kabila ng mga kasawian, kabiguan, ng mga iba't ibang partido, politikal, na hanggang matakpan ang EDSA Revolution at iba pang revolutionary parties, sayaw sa kanya, etc. Ano magagawa ng inyong hilo sa magagawa ngayon? Mas gusto ng masa ang magtampisaw sa musika kaysa lumahok sa isang tunay na pagbabago. Ano ang gagawin ng inyong sektor? Hindi naman katulad din po ng sinabi ni Atty. Morales. Ang grupo naman po namin, hindi naman po kami tumigil at saka bagaman at mukhang napaka-hopeless na sitwasyon, tuloy lang tayo sa pagpapakami. Unang-una, bakit ba nabigo ang EDSA 1? Bakit nabigo ang EDSA 2? Ang EDSA 3? Kung sino pa mga susunod na EDSA? Kasi personality politics ang akala nila pag pinapalitan mo ang nasa Malacanang, yun na. Hindi kaya ang problema? Ang nakikita ko ngayon, hindi na yung mga nagpapatakbong asyendero, komprador, mga elitista, mga kapitalista. Mukhang ang problema, tao bayan, ayaw nang lumaw sa tunay na pagkilo. Isa yun sa kailangan hinihinging requirement para talaga masabi natin hinot na yung sistema. Hinot na yung sitwasyon. Hindi ka kasi kaya lang, kasi nga, may, siguro pwede kong sabihin dito, the miseducation of the Filipinos ang pinaka-number one kalatan niya. Kaya nga, hindi natin, ayaw ko nung manghusga, pero tanungin mo ang man on the street. Ano saan yung nakahirapan mo? Di niya alam. Wala akong trabaho Ba't pa kasi wala akong trabaho? Wala naman tumatagal sa akin wala akong natapos Superman kayo. Anyway, sige, at hindi ko na po na oras natin. Also, Chestnut, ano ang plano ninyo? Itong mga sunod-sunod na pagpapakamatay o kaya yung sunod-sunod na pagtaas ng tuition fee, ano ang plano sa mga ng mga estudyante mga bayan? Katulad po ng nasabi ko ni Kuya Raul po, kami po ay hindi rin po talaga titigil sa pagkikaya po ng mga estudyante, pagbibigay po ng aral sa kanila, kung po sana nangyayari sa ating sistema ng education. Okay, at gusto ko lang po pahabain ang ating talakayan. Oras na po para tayo mag-iwalay. Salamat sa iyo, Chestnut. Maraming salamat sa iyo pagdalo. Okay, Carol, as usual, mabuhay ka at ang mga kasamang manggagawa. At Atty. Morales, yung parting words ninyo sa ating mga kasama sa media. Maraming po salamat sa pagkakataong naibigay niyo po sa amin dito po sa presidential table para po may pagkat po namin ang kanya-kanyang namin. Alam niyo po, totoo po sinasabi nila, mga kasama, kung titignan po natin ang ating sosyedad ay parang gusto lang walang pag-asa. Kasi po pagkatapos natin yung mata mo isang tagumpay, we let down our guard. Bigla po tayo magpe-pray, magbe-bilon. Ay, masaya na tayo, nandiyan si Presidente, bahala na sa dyan. Ay, nandiyan si Congressman, alam ko, maglalaban ako, bahala na sa dyan. Hindi po natin kasi binabantayan yung ating mga leaders. Kaya po siguro, ang
Ang mahalaga po dito ay patuloy po natin bantayan ang ating lipunan sa pamagitan po ng matamang pagmasid sa mga kilos sa paggawa ng ating mga leader. At kayo din po ay huwag na po natin iasa lang sa ating mga nanunungkulan. At kung ating sila pinagkatiwalaan ng ating mga boto, ay pagkigawa lang po ng tama na bantay na rin ang gawa nila. Kasi yung mga nanunungkulan sa bayan, pag hindi po tayo naninilos, kala nila tama. Pero kung sinisita po natin sila, ay malamang baka magdalawang isip po at gumawa ng tama. At ito pong eleksyon na to, ang resulta po ng darating eleksyon, I'm 100% sure, hindi po lahat masasagot ang problema natin. Another election will come, then the next, we'll be facing the same dilemma. Pero wag po tayong susuko. Hindi po natin kung kailan talagang tatubusan ng ating bansa at kung kailan po talaga matatapos ito. Ang ating pong tanging magagawa ay pagsikapan po na paularin ang ating kabuhayan at paigtingin ang pagkakaisa ng bansang Pilipinas. At ano man po ang magiging kanya ng eleksyon na to, ang aking po panawagan sa lahat ay maging mainahon po tayo. Dahil ito po, ang eleksyon ay hindi lang po tungkol sa kung sino uupo at kung sino matatalo. Ang eleksyon po ay sana ay maging batayan ang pagkakaisang damdamin at pagkakaintindihan ng mga mamamayan. Salamat po. Okay, maraming salamat po sa mga kapatid natin na narito, na dumalo, at siyempre pa, Raul, hihirit pa. Hirit pa ako. 7 a.m. tayo Moraita, Espanya, May 1. Kita-kita. Okay. Sige. Raul, wala mong pakasyon din po bulos sa Malacanang, no? Wala. Hindi na yun lang eleksyon sa Maraming salamat po. delikado sila. Consuelo din po. Kailangan niyo? Hindi na. Sige.